So guys, nandito na naman tayo sa hula ni Windra Fortune dito sa tarot reading niya. So ngayon naman mga kababayan, ang itatarot reading niya naman itong si Antonio Trillanes mga kababayan. Halaka, ano kaya ang magiging hula niya dito? Masama ba o mabuti? Makukulong ba o hindi? Eto na mga kababayan, panoorin natin itong buong hula ni Windra Fortune dito kay Antonio Trillanes. Ito na po. Hello po. Magandang araw po again. Isa na naman pong request mula po sa ating viewers. Basahan ko daw po si Mr. Trillanes or kilala bilang Antonio Trillanes. Pinanganak August 6, 1971. Ako po. Ito ano ko nito parang alala ko siya yung Oku Mutiny, parang gano'n. Hindi ko man ho alam yun. Kinuwento ko na rin. Ibig sabihin, naabot ko talaga siya, di ba? Ito po. Again and again, this is for entertainment use. At kung ano man pong mabasa ko rito sa tarot, ito po ay hindi ko siya kilala in person. Alam ko lang siya bilang, yun nga, si Antonio Trillanes. Tapos, napapanood ko siya pagdating sa mga debatihan. So ngayon, ito nga po, tinignan ko pa po siya dito kung anong profile niya kasi hindi ko talaga siya kilala. So kung anong mabasa ko rito ay itapon ang pangit, yung maganda ang ating tangkilikin at nawa po'y wala. Tamaan ay wag magagalit. Ayan. Antonio Trillanes, ito po ay request ng mga tao. Pakita mo sa akin, tarot, kung ano nakikita mo kay Antonio Trillanes. Ang pagkatao ni Antonio Trillanes ay talagang makikita mo ang pagiging militar. Strikto, matapang, kaya lang dahil August siya, impulsive siya. Pag gusto niya. Pag gagawin niya. Pag mainit siya. Pag mabait siya. So, ganun po ang kanyang karakter. Okay. May isang plano na ginagawa si Ginoong Antonio Trillanes. Ayan po, yung plano. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan pa lang, kaya baliktad. At bakit po sinabi ko sa inyo na ito ay tungkol sa kanyang buhay politika? Dahil po siya ay nagsiserve sa inang bayan. Ayan, nagsiserve siya sa inang bayan. Politician siya. So, ang iniisip niya ay isang plano. Na yung planong yun ay medyo matalas kasi may hawak siya na espada. Nang ibig sabihin, pinag-iisipan na hakbangin o plano para sa isang kalaban. May hawak siya isa. Yan. Kaya lang yung plano na ito, again and again po, itong plano pong ito ay hindi yata. Ito, yata. Kasi bakit po may yata? Kasi kung mapapansin nyo dito, pinagpaplanuhan niya ang isang sitwasyon o laban na gusto niya. Pero ang kanyang pinag-iisipang ilaban ay ang mga hawak niya. Ito, hawak. May hawak po siya. Ayan. Kumbaga sa ano yun, hawak niya. Hawak niya ng mga ebidensya daw. May daw kasi hindi ko naman alam kung ano ba yun. So, binabasa ko lang po ang tarot. Ito ay ebidensya na kanyang hinahakbang na iharap at ilaban. Subalit, ayon po dito sa tarot na ito, ang ebidensya niya ay nanggaling sa makukulay. It means maaaring ito ay hindi sapat para mapatunayan ang laban na gusto niyang mangyari. Yan po. Ang ibig sabihin po nito, ang kanyang plano ay sa isang tao upang wakasan o tapusin ang anumang planong politika ng isang tao.
Kaya lang itong isang tao pong ito is nahaharap na sa kamatayan. So, ang ibig sabihin po nito, ang plano niya na hakbang na laban ay para sa isang tao na wala po sa Pilipinas at ito'y nahaharap po sa malungkot na sitwasyon. Maaaring ito'y may sakit or yun nga, nasa dying hope siya. Ibig sabihin na dying is may dinaramdam. Ayan. At itong laban na ito ay para sa talagang ang galit ni ni Sir Trillanes, ni Ms. Antonio Trillanes ay sa dating Presidente Duterte. Yan, diniretso ko na po kayo. Ito po'y hula lang, pero ito po ang lumabas sa tarot. Talagang desidido siyang sirain ang pangalan or ilaban ang anumang hawak niya sa ating dating Presidente Duterte. Paano ko po nasabing Presidente? Nakita niyo po yan? Dati po siyang nakaupo at dati po siyang nanunungkulan. Kaya po siya nakabaliktad ay wala na po siya sa panunungkulan. At sino po ba ang nasa posisyon na malayo sa Pilipinas at nasa dying position? Ibig sabihin dying position ay may karamdaman. Ayan po. Pero sabi nga po dito sa tarot, ang mga hawak niya, ayun ang hawak niya, sinasabi niya ebidensya, ay galing sa makukulay na mga bato-bato. Ibig sabihin bato, mga kwento-kwento, chismis, o kailangan niyang mapatunayan na ito'y totoo. O, diba? Kitang-kita sa tarot ito bang mga... Kitang-kita po sa tarot yung mga sitwasyon na aking sinasabi sa inyo na naipapaliwanag naman po. Ayan. Kaya kung ano man po yung nabasa dyan, yun po ay ayon sa sinasabi sa akin ng tarot. Pero ang kalalabasan po ng lahat ng ipinaglalaban ng ating Antonio Trillanes ay sana po ay pakaisipin niyang mabuti. Kasi ayon po dito sa tarot, magbibigay ito sa kanya ng napakatinding kahihiyan. Di ko po alam kung bakit. Ayan o. Ayan. Bakit kahihiyan? May lumabas pong Diablo. So mag-isip po muna kayo, sir. Iyan daw. Kung ano to, wala po akong ibig iparating kundi ang sinasabi ng tarot na anuman ang balita, anuman ang hawak ninyo ay laging may madidikit na pangalan ng inyong mga kakalabanin na magkapatid. Ayan po, yung magkapatid, babae at lalaki. Yun po. Na katugma po siya, sumunod po siya dito. Yan. Magkapatid at isang dating presidente. Ang talagang pinaghahakbangan ninyong kalabanin at iparating kung ano yung gusto nyong iparating na hinanakit o galit sa kanila. Ayan. Laban ng politika po ito. Pero pag-isipan nyo pong mabuti kasi ayon po dito sa tarot, magbubugso ito sa inyo ng isang malaking kahihiyan. Ayan, kaya may demonyo po. Ayun. Sana naririnig nyo po ito para kung ano man po yun at sino man po yun na bugso ng damdamin nyo ay mapag-aralan yung mabuti bago kayo sumabak sa laban. Ayan. Kinakailangan po ang matinding pag-iisip at emosyon, paglalaban sa inyong emosyon at pag-iisip upang ang lahat ng inyong uumpisahan ay hindi po, kaya po nakabaliktad, ito po ay nangangahulugan ng isang failure o mapupunta lang sa isang kapahamakan sa side po ng pananalig at upuan nyo. Ibig sabihin, maaaring yung upuan nyo ay maapektuhan bilang isang mambabatas or
politician. Kaya pakaingatan po. At mga hulugan ng pagbagsak ng inyong karir bilang isang politiko. Dahil ang taong bayan po, ayan po, ay maghahanap ng katotohanan sa mga hawak ninyong ilalabas. Yun yung lumabas dito kanina, na may hawak kayo na gusto nyo ilabas ng mga ebidensya. Pero, ito naman po, taong bayan na maghahanap ng katotohanan dito sa ilalabas nyo. Yan. Pinaliliwanag ko po lahat ha. So, interpreter po ako ng tarot. Masyado po kayong galit at mapusok. Ito po yun. Ang galit at mapusok ninyong pamamaraan ay kinakailangan inyong kontrolin. Stop. Bakit po stop? May 3 pong tao kayong gustong dikdikin o kumbaga idiin. 3 tao po yan. Na yan po ang nais ninyong mangyari. So may galit. Ang possibility pag may galit, hindi makapag-iisip ng tama. So, kinakailangan pong stop. I-feel niyo po sa inyong sarili kung worth it ba na lumaban o ilaban kung sa huli, kayo po ay masisira. Ayan po. Parang mas mabuti po, ito po na magkaroon kayo ng panibagong feeling sa inyong sarili at magpatawad. Punong-puno po kayo ng hawak na, yan na po. Punong-puno po kayo ng hawak na galit, na stick, na gusto ninyo na yung stick ay hawakan. Kaya lang po, ang payo po ng tarot ay pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti. Nakita nyo? Lagi po kayong, laging galit, laging, hindi nyo na maiisip ang tama at mali. Ang ibig sabihin po nito ay kinakailangan ninyong, pag-isipan kung ang inyo bang gagawain ay magbibigay ng maganda sa inyo o magdudulot sa inyo na madikit sa problema ng ating mga nakaupo. Ayan po. So, lagi madidikit ang pangalan ninyo dun sa nakaupo. Mga tao na nadidikit na parang nasusulsulan kayo or para kayong nadadala. So, kailangan pag-isipan nyo po talaga. Wala po akong nakikita kung hindi po pag-iisip kung paano. Nawawala na po yung essence of serving the people. Ang nangyayari na lang po ay self na nararamdaman yung galit na kailangan mailabas. So, yun po ang sabi ng tarot. Sa ngayon po ay kinakailangan nyo po patunayan na itong ginagawa nyo ay para sa bayan. Kasi po ay may cap. Ibig sabihin po nito, may personal na sitwasyon or galit or may personal na gusto talagang ilaban. Hindi na ito for serving the people but giving yourself kung ano yung gusto mong mangyari na ilaban. So, pakaisipin pong mabuti. Bakit ko po yung sinasabi? Ayan po. Dadating po ang time. Ang taong ididiin ninyo ay mabibigyan sila ng opportunity para mahalin lalo ng tao. So, pag-isipan nyo pong mabuti yan, sir. Ayan po, bagkus silang binabagsak yung lalabanan nyo, bagkus po silang minamahal ng tao. At alam naman po ng buong mamamayan kung sino yung mga taong yun na gusto nyo talagang
idikdikin. Ang hiling ko lang po sa inyo dahil nasa politika po kayo, pakaisipin niyo pong mabuti dahil darating ang time, baka magbumiram sa inyo na ang tao ang mawala ng tiwala sa inyo. At yung taong gusto nyo dikdikin ay lalong mahalin ng tao. Yun po ang ibig sabihin ng tarot na to. Ayan, kitang-kita naman. Nagdidiwang sila. Kasi lalo silang minahal, lalo silang bumango, lalong dumami ang kanilang prutas, lalong dumami ang kanilang bango. Yun po ang ibig sabihin niyan. Yan. So, ibig sabihin po nun, pakaisipin mabuti, sir. So, again and again po, dito ko po tinatapos yung pagbabasa ko kay Sir Trillanes. Kasi po paulit-ulit, may pain, may galit. So, kinakailangan pong pag-isipang mabuti ang bawat ilang. At tandaan po, God give miracle every day. Bye-bye po. So yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa hula po ni Wendra Fortune dito kay Antonio Trillanes? So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.